Mababaliw na yata talaga si Emilia sa sobrang pagkalito. Naiiyak na siya na hindi pa rin nila makita si Serenity tapos ay hindi pa rin umaamin si Johan na itong nagtago sa anak niya. Hindi naman ako maghahabol sa'yo basta ipakita mo lang ang anak ko. Ano bang hindi malinaw sa sinabi ng katulong na sumama sa daddy niya si Serenity? Ikaw lang naman ang alam niyang daddy niya. Frustrated na niyang sigaw. Sobrang naguguluhan na siya. Kaunti na lang ay mawawala na siya sa sarili sa sobrang pagkagulo. Uminahon ka muna, Emilia. Himayin nating mabuting mga pangyayari. Mahinahong pakiusap ng daddy niya. Dad, how can I calm down kung hindi mahanap ang anak ko? Tumahimik ka nga. Hinahanap na ng mga pulis ang anak mo. Kung hindi ka kakalma riyan ay lalong hindi mahahanap ang anak mo. Hindi makatiis na sermon ng mami niya. Napirmi ang mga labi niya at nasaktan doon. Matalim siyang umiwas ng tingin kasabay ng pagbagsak ng luha niya. Shall we start? Maingat na tanong ng daddy niya. Doktor dapat ang kausap ni Emilia at hindi tayo. Nahihibang na naman. Baka siya lang din na nagtago sa anak niya para kuhanin ang atensyon ni Johan. Pasaring ng ate niya. Napapikit siya ng mariin at nagtitimping pinigilan ng sarili na masagot ito. Baliw ba siya para itago ang anak niya? Stop it, Edela. This is not a joke. Serenity is still a Silvestre. We should find her. Sermon ni Johan dito. Kahit ayaw niya ay umupo siya sa sofa upang makapag-usap silang maayos. Kahit pakating-kating na siyang lumabas at hanapin ang anak niya. We should check the CCTVs first instead of sitting here. Naiiyak niyang mungkahi. We already did. 3 kamera lang ang nandito. At sa harap lang ng gate. Baka sa likod dumaan ang kumuha kay Serenity. Paliwanag ng daddy niya. Napatawa siya ng sarkastiko. Ano bang klaseng bahay to at 3 lang ang CCTV? Kung dinamihan niyo yan, napatunayan niyo sana ang kasalanan ng isa dyan. Mariin niyang tinitigan si Johan na hindi man lang naapektuhan sa parinig niya. Hindi talaga kita maintindihan, Emilia. Kailan kita dinalaw sa kwarto mo? Mahinahon na tanong nito. Humalukip-kip siya. Since the night of your wedding, pinagtabuyan kita pero mapilit ka. I was with your sister from dusk till dawn at that time. Kalmadong paliwanag pa rin ito. At sinasabi mong gabi-gabi akong dumadalaw sa'yo? Kinunot niya ang noo. Alam mo yan, Johan. Huwag kang magmalinis dyan. Pumikit ito at mukhang naiinis sa kanya pero hindi makasigaw dahil kaharap ang mga magulang niya. Ni minsan nga hindi ako nagpunta sa kwarto mo. Kahit nasa abroad ay hindi ka tumigil. Nagpapadala ka ng pera at mga gamit ng baby ko. Namilog ang mga mata nilang lahat sa isiniwalat niya. Napakurap pa si Johan. Ha? You can check my bank statement if you want. Bakit ko gagawin yun? Tumaas ang kilay niya at hindi pinansin ng ama niyang nakatitig sa kanya. Mukhang naghihintay ng paliwanag. Aba malay ko. Ang gusto mo pa nga ay amethyst ang ipangalan sa baby ko. What? Seriously? Ako ang may gusto ng amethyst at hindi si Johan, Emilia. Malabo yung sinasabi mo. Singit ng ate niya. Nasapo niya ang noo. Paano siya mananalo kung wala siyang ebidensya? At ano pa? Sinabi mo kahapon na gustong kunin ni Johan ang anak mo. Sinabi mo ring dinalaw ka niya sa beranda. Pagpapatuloy ng ama niya. Tumango siya kahit pa sumakit ang ulo niya. Tingin niya ay walang patutunguhan ng usapan. Habang nagtatagal ay lumiliit ang tsansa na mahanap niya si Serenity. Yes, exactly. Tumawag ka rin sa numero ko. You know what? This is nonsense. Ako na lang ang maghahanap sa anak ko. Akmang tatayo siya ngunit pinigilan ni Johan ang siko niya. Pagbaba ng tingin niya ay nakaharap sa kanyang cellphone nito at may pinakitang numero. This is my number, Emilia. Ito ba ang tumawag sa'yo? Napakurap siya at nagdadalawang isip na umiling. Hindi. Pero baka gumamit ka ng ibang numero. That's impossible. Malalaman ko agad kung gagawin niya yan. Mataray na sambit ng ate niya. Napairap siya. Tingin mo ba'y may mister na magpapahuli kung mangangaliwa sila? Bobo. Bulong-bulong niya na kinalaki ng mga mata nito. Anong sabi mo? Maldita ka talaga. Stop it, Edela. Pigil dito ni Johan bago siya muling hinarap. We need to check the number. Baka matrace natin kung sino. Pumuntong hininga siya at binawi ang siko mula kay Johan. Kinalikot niya ang sariling cellphone at pinakita yun sa kanila. Sumenya si Johan sa pulis na nasa labas at kinuha ang cellphone niya. Drop this number, please.
Utos pa nito sa pulis. Kung kidnapper man yun, tatawag yun at hihingi ng pera. Baka matagal ka nang binabantayan lalo pat alam na Silvestre ang anak mo. Konklusyon ng daddy niya. Napailing siya. Let's just end this conversation. Ahanap na lang ako ng ibang tutulong sa akin. Tatawagan ko na lang si Yaya Lilith. Did you just say Yaya Lilith? Gulantang na tanong ni Johan. Kinunutan niya ito ng noo. Malamang, di ba nga siyang katulong na pinadala mo sa akin? Pagdidiin niya. Napatawa ito na tila may napagtanto. Pumitik pa ang daliri nito sa ere. Damn, dapat ay kanina ko pa ito naisip. I knew it. Sambit nito na tila sarili lang ang kausap. Ano? Huwag mong sabihing si Yaya Lilith ang kumuha sa anak ko. Of course not. But Yaya Lilith wasn't our maid anymore. Isa lang ang amo niya at hindi ako. Siya ang yaya ng kapatid ko. Gago ka ba? Akala ko ba wala kang kambal? Sigaw niya na kinaalerto ng ate niya at magulang. Huminga ng malalim si Johan at biglang sumiryoso. Wala nga. But I do have an older brother. And I think he is the one behind it all. Siya rin siguro ang daddy ni Serenity. Nangunot ang noo niya, tila sasabog ang ulo niya sa sobrang kalituhan at pagkakagulo. Hindi kita gets, Johan. Umiling ito at kinalikot ang cellphone. He is unknown. Mali. Mas pinili niyang lumayo at umalis sa pamilya. I don't have any contact with him anymore. But all I can say is that he is a dangerous man. May hinanap itong picture at agad na pinakita sa kanya. At halos matigagal siya matapos makita ang itsura ni Johan pero bad boy version. Yun ang mukha ng lalaking nakasama niya gabi-gabi. Paano nangyari yun? Nangihinang tanong niya. Kahit itanong mo pa sa ama ko, kapatid ko siya. It is our family secret because Rafael Silvestre was an ex-convict. Seryosong paliwanag ni Johan. Rafael Silvestre? Mahinang bulalas niya dahil hindi niya pa narinig ang pangalan na yun sa tanang buhay niya. Ex-convict ang tatay ni Serenity? Galing siyang kulungan? Biglang eksaheradang tanong ng mami niya. Namilog ang mga mata niya at kinabahan. Unti-unti ring tumulong mga luha niya. Nasa panganib ang anak ko sa sarili niyang ama. Rafael's POV. Hindi niya maialis ang mga mata niya sa batang babaeng nasa sasakyan niya. Binilhan niya ito ng ice cream kanina at ngayon ay enjoy na enjoy sa pagkain noon. Napangisi siya. Hindi niya alam na ganoon lang kadali na kunin ng anak niya. Ito pa mismong sumama sa kanya. Ang balak niya ay sulyapan lang ito sa malayo pero heto at sumama sa kanya. So, aren't we going to call my mommy, daddy? Tumikwas ang kilay nito. Maliit siyang napanguso at nakukitan dito. Hindi niya lubos maisip na ganito kagandang bata ang magagawa niya. Sa bagay ay magandang mama nito. Gusto nga niyang yakapin ito pero baka magulat sa kanya. Alam mong ako ang daddy mo? Maingat niyang tanong. Nilingon siya nito na para bang may tatlo siyang ulo. Namewang pa ito. Of course, you are Johan Silvestre. Ikaw ang daddy ko. Nawala ang ngisi niya at naigalaw ang panga. Kumuyom ang kamao niya. Gusto niyang magalit na hindi siya nito kilala sa pangalan at sa itsura. Pero alam niyang kasalanan niya rin kung bakit. Kung hindi siya nagpanggap bilang Johan ay hindi sana gumulo ng ganito. Pero kung magpapakilala siya bilang Rafael, siyak nalalayuan siya ni Emilia. Lalo pat baliw na baliw ito sa kapatid niya. Daddy! Napakurap siya roon. Napatikim at umayos ng upo at in-start ang pickup niya. Gusto mo bang mag-joyride? Alanganing tanong niya. Wala siyang ideya kung paano ito lilibangin. Wala rin siyang balak na ibalik ito kay Emilia. Ngayon pa lang siya kumausap ng bata. Hindi niya rin alam kung paano magpakaama. Aalis na tayo? Paano ang mami ko? Bumakas sa mukha nitong pag-aalala. Your mother will follow us. Pagsisinungaling niya. Hindi ito sumagot ngunit lumingon ito sa likuran na tila tinatanawan daan pabalik. Don't worry, you are safe with me. I am your father. I mean no harm. Pero hindi ako nagpaalam sa mami ko. I'm sure she knows you're with me now. Pagdidiin niya. Iyon ang sigurado niya. Malamang sa malamang na pinaghahanap na si Serenity at maging siya. Bago pa siya mahulay, babalik na siya sa probinsya. He got what he wanted already. And that's enough. Kita niyang nawala ng gana ang anak niya sa ice cream at tinapon yun sa basurahan. Hindi niya pinansin ang pagsimangot nito.
Kahit maglupasay pa ito roon ay hindi na niya ibabalik. Amethyst will cry. Bigkas nito bigla. Nagsalubong ang mga kilay niya at tumiin ang hawak sa manibela. Yun ang gusto niyang pangalan nito pero naunahan siya ni Idella. I don't care about Amethyst. She's not my daughter. You are my only daughter, Serenity. Ikaw ang prinsesa at tagapagmana ko. Wala naman talagang saysay ang buhay niya noon. Ang tanging gusto niya lang ay mapasa kanya si Emilia. Ngunit baliw na baliw ito kay Johan. Pero ngayong may anak na siya, kay Serenity naiikot ang buhay niya. May rason na siya upang ayusin ang magulo niyang buhay. Natahimik ito. Akala nga niya'y nakatulog na pero muli itong nagsalita. Daddy, where have you been within those 5 years? Malungkot na tanong nito. Natameme siya at hindi makasagot. Naroon naman siya sa malayo noon at nakamasid pero hindi makalapit dito. Gusto ko ng kumpletong pamilya, Daddy. I want Mommy and you to be together. Pero kapag ginusto ko yun, mawawalan ng Daddy si Amethyst. Mahinang sambit nito. Sinulyapan niya ito at nakitang mapungay ng mga mata nito. Ayoko pong maging bad at alisan ng Daddy si Amethyst. Dagdag nito, napabuntong hininga siya. Amethyst is not my daughter. Hindi akong daddy niya. Hindi mo rin daddy ang daddy niya. I am not Johan Silvestre. I am Rafael Silvestre, your real father. Para siyang naubusan ng hininga sa inamin niyang yun. Ngunit pagsulyap niya kay Serenity, nakapikit na ito. Tinigil niyang sasakyan sa gilid ng kasada. Inayos niyang upuan nito at ang ulo. Dinouble check niya rin ang seatbelt nito. You are just like your mom. Bulong niya sa hangin. Panaka-naka niya itong sinusulyapan sa biyahe. Inabot na sila ng gabi noong makarating sa probinsya. Tinigil niyang sasakyan sa tapat ng 2-story house. Agad na bumukas ang pinto at iniluwa noon si Yaya Lilit. Binuhat niya pababa si Serenity ngunit nalingat ito. Where we are, Daddy? Where's my mommy? Inaantok pa na tanong nito. Shh! We're in my house. In your home, baby. Kumapit ito sa liig niya at pilit binubuksan ng mga inaantok na mata. Sus, Kinoo! Bakit mo kasama si Serenity, iho? Gulantang na tanong ni Yaya Lilit matapos niyang makalapit. Lola? Lola! Sumigla ang boses ni Serenity at agad na nagpabuhat kay Yaya Lilit. I miss you, Lola! Dinig pa niyang bulong nito. Aatakihin ako sa puso sa'yo. Nasaan ang mami mo? Imbis na sumagot ay bumaling sa kanya si Serenity. Umiwas siya ng tingin sa bata. Pakipakita na lang po ang kwarto niya, Nay. Magalang na utos niya sa matanda bago tumalikod. Huwag mong sabihin, kinuha mo nang walang paalam ang bata, Rafael. Umigting ang panga niya. Masama ba na gusto niya lang makasama ang anak niya? Nawala ang 5 taon niya rito. Pagkakataon na niya para magpakaama. Rafael, hindi mo pinagpaalam kay Emilia ito? Hysteria na nito muli. Pumikit siya ng mariin lalo na matapos marinig ang hikbi ni Serenity. Wala po ang mami ko. Hindi susunod ang mami ko. Humarap siya dito, ngunit nakonsensya siya sa luha nito sa pisngi. Daddy, sinungaling ka. Ang sabi mo ay susunod ang mami ko rito. Napirmi ang mga labi niya, ngunit naunahan siyang magsalita ni Yaya Lilit. Rafael, sana'y pinagpaalam mo kay Emilia. Baka nag-aalala na yun. Hindi yun makakatulog. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang niya kapag nalaman na kinidnap mong sariling anak mo? Tsak na magagalit din si Johan sa ginawa mo, iho. Please, ibalik mo na lang ang bata at humarap ng maayos sa kanila. Pagmamakaawa nito, napamura siya sa isip at nainis lang. Wala siyang balak na bumalik doon. Wala rin siyang pakialam sa kapatid niya pero ibang usapan si Emilia. Umigting ang panga niya. Kukunin ko rin si Emilia at dadalhin dito sa ayaw at sa gusto niya. Bibigyan ko ng kumpletong pamilya ang anak ko. Madiing saad niya. It has been 5 days, Johan. Sang lupalop pa nagtatago yung kapatid mo? Angil agad ni Emilia kay Johan. Hindi na siya mapakalit, hindi na rin makatulog kakahanap kay Serenity. Tingin niya nga ay siya lang ang nag-aalala lalo. Tsk, bakit ka ba kinakabahan dyan? Kasama naman niyang tatay niya. Pasaring ng ate niya bago kumapit kay Johan. Matalim niya itong tiningnan. Hindi man lang ba nito naisip ang posibilidad na pwede mapahamak si Serenity?
I will ask my father. Siguradong alam niya kung nasan si kuya. Or much better, ask the policeman. Hanapin niyo ang record niya sa pulisya. Baka naroon ang recent address niya. Pinoproblema niyo ang bagay na hindi naman problema. Muling singit ng ate niya. Nagtagis ang mga ngipin niya. Sa inis niya, nahila niyang buhok nito. Bitiwan mo ako! Shit! Ouch! Pilit nitong inalis ang kamay niyang nasa buhok nito. Ngunit mas lalo lang humigpit ang hawak niya roon. Calm down, Emilia. Bitiwan mo si Adela. Pakiusap ni Johan kaya't mabagsik niyang binitiwan ang kapatid. Manalangin ka na hindi ang anak mo ang mawala, ate. Inis niyang bigkas bago umalis doon at nagtungo sa labas. Wala siyang makuhang sagot sa mga ito kaya't siya na lang ang hahanap ng paraan. Hindi siya sanay na wala sa tabi niya ang bata. Isang araw pa'y baka mawala na siya sa sarili niya. Saan ka pupunta? Napatigil siya matapos marinig ang boses ng ama niya. Hahanapin ko po ang anak ko. Stay here. Mas delikado kung lalabas ka. Hayaan mo ng mga pulis na maghanap sa anak mo. Mas kaya nilang labanan si Rafael. Mungkahi nito. Kumuyom ang kamao niya. Dad, hindi ako matatahimik kung nandito lang ako. Kayo, paano kayo nakakalma na nawawala ang panganay na apo niyo? Don't raise your voice at me, Emilia. Ang makabubuti para sa'yo ang iniisip namin. Bakit? Nakabubuti po ba na wala ngayon ang anak ko? O baka talagang gusto niyong mawala sa landas niyo sa Serenity? Dahil alam niyo, siya ang magmamana ng Silvestre Empire. Natahimik ang ama niya at umiwas ng tingin. Napatawa tuloy siya ng sarkastiko. Bakit nga ba siya nagtiwala na may kakampi siya sa bahay na yun? Malamang na pera pa rin ang iniisip nila. Sabi ko na nga ba, gusto niyo lang ay si Amethyst ang magmana sa lahat. Kapag nahanap ko ang anak ko, ako mismong magpapakilala sa kanya kay Don Ronel upang matigil niyang kahibangan niyo. Karapat dapat lang na mapuntang Silvestre Empire sa anak ko dahil panganay na Silvestre ang ama niya. Agad na siyang tumalikod kahit pa pinababalik siya ng ama niya. Alam naman niyang habol ng mga itong yaman ng Silvestre. Hindi naman siya papayag na walang mapunta sa anak niya. Hindi niya nga alam kung ikatutuwa niyang si Rafael ang ama nito at hindi si Johan. May parte sa kanyang kinakabahan sa lalaki. Ngunit sa tuwing maaalala kung gaano ito kaalaga sa kanya noon, kumakalma siya. Agad siyang pumara ng taxi. Siya na ang pupunta sa presinto at ipapahanap ang lalaking yun. Hindi siya takot dito kahit pa ex-convict ito. Mas lamang pa rin ang pag-aalala niya para kay Serenity. Agad siyang sumakay sa backseat noong may tumigil na taxi sa harap niya. Sa police station. Ikaw na naman? Bulalas niya matapos mamukaan ng lalaki base na rin sa suot nitong itim na kopya. Ito ang driver noon na nautangan niya. Napakurap siya at nahiya bigla matapos maalala ang utang niya. Kumibot ang labi niya at gumuhit ang ngisi. Suwabe nitong pinagana ang sasakyan. Maniningil ka ba? No. Tipid na sagot nito. Natigilan siya roon. Tingin niya talaga'y narinig niya na noon ang boses nito. Idadagdag ko na lang sa bayad ko basta ibaba mo ako sa police station. Hindi ito umimik. Mas maganda na rin yun. Sinubukan na lang niyang tawagan ng numerong pinantawag sa kanya noon ni Rafael. Namilog ang mga mata niya at nagkapag-asa matapos marinig na mag-ring iyon. Hindi kasi yun nagre-ring noong tawagan ng mga polis. Ngunit nangunot ang noo niya matapos marinig na may nagbabibrate sa paligid. May tumatawag yata sa'yo. Imporma niya rito. Let it be. Bulong lang nito. Napataas ang kilay niya. Driver pero Inglesero? Napailing na lang siya at sinubukan tawagan muli ang numero. Ngunit naiistorbo siya sa vibrate ng cellphone nito. Sagutin mo na kaya. Teka nga, sa presinto lang ako. Pigil niya noong mapansing nilagpasan nilang police station. Ibalik mo! Muli siyang natigilan matapos marinig na sumagot na ang tinatawagan niya. Calm down. Sambit ng nasa kabilang linya na siya ring binigkas ng driver sa harap niya. Natigilan siya at napakurap ngunit namilog ang mga mata niya. Noong mas matitigan ito ng maayos. Binugso siya ng kaba lalo pat ang panga nitong may papatubong balbas ay katulad ng kay Rafael. Rafael? Wala sa loob na sambit niya. Binaba nitong cellphone na hawak. Kapag kuwan ay inalis rin ang kopyang suot nito. At para siyang tinuklaw ng ahas matapos makilalang mapanganib nitong muka. Nanlaking mga mata niya matapos masalubong ang malamig nitong tingin. Do you still like me, Emilia? Umangat ang gilid ng labi nito sa isang mapanganib na ngisi. Napahawak siya sa bag niya. Tinatambol ang puso niya.
Ibang-ibang pakiramdam niya ngayong kaharap ito bilang Rafael kaysa sa noong iniisip niya pang ito si Johan. Hayop ka! Nasaan ang anak ko? Gigil na tanong niya. Kung hindi lang ito nagmamaneho'y sinuntok na niya. Gumalaw ang panga nito at humigpit ang hawak sa manibela. Do you mean my daughter? My Serenity? Nanliit ang mga mata niya at hindi mapigilang ihampas sa braso nitong hawak niyang bag. Hindi man lang ba ito nasaktan? Mukhang mas matigas pang braso nito kaysa sa bakal ng bag niya. Ibalik mo sa akin ang anak ko, isusumbong kita sa pulis. Napapreno ito sa gilid ng daan. Doon na siya pilit na lumapit dito at balak itong hampasin muli. Kaya lang ay nahuli nito ang kamay niya at mabilis na kinuhang cellphone niya. Walang babalang tinapon nitong cellphone sa basurahan. Gago ka ba? Bitiwan mo ako! Hayop ka! Ipakita mo sa akin si Serenity! Natigil siya at nanlaki ang mga mata matapos maramdaman ang paglapat ng malambot nitong mga labi sa labi niya. Hindi lang yon. Ang mainit nitong palad ay hinawakan siya sa bewang upang tuluyang mabuhat patungo sa kandungan nito. Para siyang naubusan ng hininga at hindi nakakilos kahit pa tumigil ng labi nito sa paghalik. Literal na bumilis ang tibok ng puso niya sa ginawa nito. Did you miss me that much, my baby? Paus nitong bulong sa tenga niya. Ang palad pa nito'y bumaba sa hita niya na siyang nagpasinghap sa kanya.